Okay, so I will directly showing you our stand no of Jerusalem Church of God. Again, this is for our salvation and nothing held in secret that shall not be manifested. So wala talagang matago, no? Kung natago man ito before in the long years, this is the time to know kung ano talaga ang nakapaloob sa Bible, no, in relation to the world history. So, um, the third angel's message is again, warning against the worship of the fourth beast, and we are inviting all to come out from the church so that they will not be receiving the sins and will not be partakers of the sins and do not will not receive the pledges. So, ito yung beast na nagkaroon ng wound, pero sa ngayon ay na-heal na. Again, we are also encouraging everyone to read the history according to Job 8:7, that we are going to search the history for us to be able to learn and understand. So our topic is all about the little horn in Daniel 7. Ito ay galing sa fourth beast, no? Ito yung papacy ng Roman Catholic Church. So this is a very important because the chronology of human governments stand like a guidepost pointing in the past with bloody hands, and the next kingdom will be established by God here on earth. So, ang panahon natin ngayon ay hindi pa kingdom ng Panginoon, kundi kingdom pa rin ng human governments na i-destroy pagdating ng Panginoong Hesus. So, what is beast? So, this represents a political power or empire. According to the references, since this is symbolic in nature, yung symbol ng beast is kingdom, power, ruler. So the Hebrew, uh, biblical Hebrew and Aramaic often use he. That is referring to kingdom or power. This is not treated as masculine grammatically. So again, kailangan nating malaman na hindi ito masculine na biological. This is symbolical in nature. So, again, not biological ang hinatin dito. This is symbolic figure, powers, kingdoms. So, this prophecy covers a long time span beyond any man's lifetime. So, um, bali, yung coverage nito ay long time. So, does the papacy have political powers? Yes. According to history, search nyo lang, merong political powers ang papacy. Meaning to say, pwede siyang gamitan ng he. Okay? So, in Encyclopedia Britannica, the dualistic power structure of papacy is both spiritual and temporal power. Temporal power is political, civil, or governmental authority. So we have the sources here attached. So again, the Daniel 7:8, this speaks about the fourth beast, which is dreadful, terrible, strong, exceedingly. And this has 10 horns. And among the 10 horns, there are three that is plucked up or uprooted by the papacy or the little horn. Okay? And this is the summary. No? Hindi ko na lang isa-isahin kung ano ang fulfillment based on Daniel. Alam ko na alam din ni Mr. Jando kasi he emphasized in his introduction that he is a Seventh-day Adventist. However,
may mali ang Seventh-day Adventist na ika-counter ng Jerusalem Church of God na ika-counter din ng Jerusalem Church of God to Catholic. So ito yung hindi alam ng SDA na dapat mong malaman, Mr. Jando. So um, again, alam mo na ito. So we'll continue. I happen to see your debate at yung arguments more, your stand is all the little horn in Daniel 8 is Antiochus. However, nung last week, when we agree na mag-debate tayo, ang sabi mo, walang official na stand ang Catholic. Pero may mga stand ka in your debate that the little horn is Antiochus Epiphanes. So that's something to think about, no, na bakit iba-iba ang stand or ang argumento ni Mr. Jando. So, okay. Ang Catholic stand din is paiba-iba din dahil merong sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Roman Empire, which is the center is the Rome. So I get this from a online material. And the other one, the other version is sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Seleucid Empire. Kaya doon sila pumapasok na ang Little Horn na galing sa Seleucid Empire ay si Antiochus Epiphanes. However, if we are going to search in the history, hindi na belong si Antiochus Epiphanes sa fourth beast, kundi sa third kingdom. Dahil ang four generals, yung apat na general, ah ay galing sa third kingdom o sa third beast na ang Last 3 minutes. king is si um, Alexander the Great. So, the question now is, are there 10 kingdoms in Seleucid Kingdom? The answer is no. So, very clear na mali ang Catholic dahil ang sinabi nila, ang Little Horn daw, to escape the reality na papasi ito, doon sila huhugot kay Antiochus Epiphanes. So, so these are the four generals of the um, Third Kingdom. The answer is walang 10 kingdoms ng Grecian Empire. So, ito yung overall picture, no? Dahil bakit sinabi ng Katolik na si Antiochus Epiphanes daw ang Little Horn ng Portuguese? Dapat ninyong malaman na merong dalawang Little Horn na magkaiba ang characteristics. Yung isa ay Little Horn sa Daniel 8. So, nagkakaroon din ng removal of sacrificial system. Ito yung daily sacrifices na ginawa sa Old Testament, daily sacrifices na inalis ni Antiochus Epiphanes nang nag-offer ng ah, yung blood of pig, no? Ito yung blood of pig. Tapos this span of about 3 point something, 3 point more than 3 years na pag-offer ng sacrifice, pero this was restored by Judas Maccabee na ito yon si Antiochus Epiphanes. Ang kanyang concentration nitong pag-desecrate ng temple is in Jerusalem, not entire world. Iba yung sa Little Horn sa Daniel 7 na kung saan ito ay worldwide. Okay. So, ito din yung Last 30 pinakita ko na seconds. this one before um, to differentiate kung ano ang nakapaloob sa sa second kingdom, sa third at saka sa fourth kingdom. So, this is very important to know. So, ito yung pinakita ko
para malaman ninyo na ito yung si Antiochus Time. Epiphanes, hindi yung nasa Daniel 7. Time. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. At pa-close mo na sister yung share niyo para sa ating screen. Ayan. Spotlight ito. Paano ba to? Ang gallery. Okay, so 7 minutes para kay Brother Jando. First cross mo ito bro. Your time start now. Unang katanungan. Ayon sa Daniel 7:7, may tinatawag na fourth beast na ayon sa Roman Empire. Saan nababasa sa Biblia na ang fourth beast ay ang Roman Empire? Wala sa Biblia, nasa historical, sa history. Dahil we are going to interpret it based on the history. Wala naman ding nabasa sa Antiochus Epiphanes sa Bible. Pero ang standing niya is Antiochus Epiphanes, pareha lang tayo. Okay. Next question. Next question. Sabi mo na sa history. Ayon sa Daniel 7:7, ang fourth beast may 10 sungay. Ano ang ibig sabihin ng 10 sungay? Ang 10 sungay, alam mo, 10 kingdoms. Next question. Next Saan question. mababasa sa Biblia na ang 10 horns ay 10 kingdoms? Alam mo din yan, Mr. Jando. Alam mo. Alam mo na merong Objection, moderator. mababasa. Okay, time stop muna. Objection ng negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, Daniel moderator, saan Oh, sa7:17, wait lang. Mr. Biblia? Jando. Wait lang. Huwag tayong Ah, magsabay ha. So, negative muna tapos may affirmative ano naman din. Counter objection. Proceed, Brother Jando. ang tanong ko sa kanya, moderator, saan Hmm. sa Biblia mababasa na ang 10 sungay, ang kahulugan ay 10 kingdoms? Okay, so the word saan naghahanap ka ng Talata, talata. chapter and verse, no? Mm. Negative, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Okay. I will answer Okay. him. Wait Alam lang, mo, Mr. magja-judge siya ako Jando, Wait lang, sis. I-judge ko muna yung objection. Ganito. Pag open-ended question kasi, lalo na pag sa mga tanong na saan, depende yan sa kanya kung saan niya ilalagay yung hinahanap mong talata, either sa unahan, sa gitna, or sa huling bahagi ng sagot niya. Pero pag wala siyang nababanggit, you can object, Brother Jando. Yes. Ready naman si Sister Genevieve na sumagot. Saan daw sister? Proceed. okay, based on Daniel 7:17, though four beast ang sinabi doon, but the four beast represents the 4 kingdoms. So, ang horns din is, um, saan niyo Next nabasa question. pa? 20 seconds. Ang horn. Next question. 20 seconds. Ah, objection, moderator. Objection bro. Anong objection bro? Hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na ang meaning ng 10 horns ay 10 kingdoms? Okay, so ang question mo bro yung again nag-object ka dahil hindi niya nasagot. Mm-mm. Sister Genevieve, meron ka bang counter objection doon before ako hahatol? Um, merong Mm-mm. ang lahat na tanong niya ay merong kasagutan. Mm-mm. So, ang Daniel ay binubuo ng maraming sagot sa tanong, Okay. Mr. Jando. Aside from Daniel 7:17, meron din tayong Okay. Daniel 7:24, Daniel Okay. 7:12. So, sa moderator, again, naghanap ka ng talata. May nadinig naman ako yung sa Daniel na sinasabi ni Sister. Daniel 7 ba yun? So, Mm. iniisip ko yan as 24. a valid answer ha. So, Brother Jando, next question ka. Time Yung to next start. question, binanggit mo ngayon lang Daniel 7:24. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 horns ba ay 10 kingdoms o 10 kings? Okay, walang magiging kings kung walang Objection, kingdom, moderator. Mr. Jando. Okay, objection mo na. Negative, ano yan? Ang tanong ko ay categorical. Okay. Ano ang mababasa sa Daniel 7:24?
Ito ba ay 10 kings o 10 kingdoms? Oh, Categorical ang Babasahin tanong ko, ko. moderator. okay, wait lang ha. Pakisagot. Wait lang sister. Again, ang objection dito patungkol sa pagpipilian yung kings or kingdom yung nandun. Sister, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Okay. Wala akong counter Okay. objection. So, pipili ka ba sister sa dalawa? Or magpapaliwanag ka ng 10 seconds? Magpapaliwanag ng 10 seconds. Okay, so proceed 10 seconds yung ginagamit dito. Proceed sister. Kings without Time resume. kingdoms is hindi matawag na king, Mr. Jando. Next question. Next question. Sangayon ka ba sa Daniel 7:24 ang 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa kahariang yon? Yes or no? Yes, base sa nabasa natin. Pero sila ay merong mga kingdom. Okay. Next question. Next question. Sabi ito, maghahari sa kahariang yon. Ano ang kahariang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ang mga kaharian. Objection, moderator. Ay, Okay, no, 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 no. okay, I am okay. Okay. asking. Time stop muna, time stop muna. Unahin muna Okay, natin yung... objection. Objection, Mr. Wait lang. Moderator. Wait lang ha. Mauna muna yung objection ng kabila. Tapos, don't worry sister, ikaw yung susunod dito ha. So, Brother Jando, objection mo na bro. Objection, moderator. Ang rule na ngayon sumagot, hindi magtanong. And then, ang sabi ito kasi, sa kahariang yon, singular. Huwag niyang Okay. gagawing plural, mga kahariang yon. No. Okay, Sa okay, okay. kahariang yon. So, huwag niyang gawing plural, ang tanong kong singular. Okay, so unang objection mo na tila ba nagtatanong siya nung binanggit niya yung kaharian. Tapos next is yung sa paggamit ng mga O ginawa kaharian niyang or kaya. plural ang Okay na dapat bro. singular. Oo. So counter objection dun sister sa kanyang objection. Okay, my apology. Can you repeat your question, Mr. Jando? Okay, so i-repeat yung question, naka-time stop pa din. Brother Jando, pa Okay. ulit. Ulitin ko tanong ha. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yun. Ano ang tinutukoy dito na kahariang yun? Sagot? Ang Next kaharian question. na yun Okay. ay sumisimbolo kung isa lang ang um, kailangan na isagot is ang little horn yun, Mr. Jando. Because the little horn is coming from the tin horns. So kung nagtatanong ka ng isa lang, is yung little horn. Next question. So, ang ibig mong sabihin na yung 10 hari dito ay maghahari sa Little Horn, yes or no? Yes or Ang no? 10 hari maghari sa little horn. Ang little horn ang nag-pluck up ng three kingdoms, Mr. Jando, dahil ang little horn is coming from the Objection, moderator. tin Objection mo horns. na. Negative anong objection natin? Ang objection ko, hindi niya sinasagot yung tanong moderator eh. Ang sabi niya, ang tanong ko kasi sa kanya, sa Mm. Daniel 7:24, may 10 hari na maghahari sa kahariang yon. Sa kahariang yon. Anong kaharian ang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ano ang kahariang yon? Yun ang tanong ko. Ibigay Ah, niya ang pangalan kung ano ang kahariang Okay. yon na paghaharian ng 10 hari na ito. Okay, okay. so Ang um ten kingdom, ang ten ganito king, muna. Wait lang sister ha. Kanina kasi bro Jando, yung tanong mo kasi meron kasi yung yes or no ba? Since medyo nabago ito bro. Gusto ko i-on yung time dito bro. Tapos magtanong ka again bro. Tapos ready namang sumagot si Sis Genevieve eh. Kanina lang talaga merong yes or no yun. Bro Jando, proceed ka nga ulit bro sa tanong mo. Ulitin ko ha. Saang kaharian maghahari ang 10 sungay na ito? Sabi to kasi maghahari sila sa kahariang yon. Ano ang kahariang paghaharian ng 10 sungay na ito? Okay, so anong ah, kaharian? anong kaharian sa fourth beast, sa fourth kingdom? Next question. Next question. So, ibig mo sabihin, ang 10 hari na ito ay maghahari sa Roman Empire. Tama? Tama ba? Mali? Yes, sila yung
divided kingdoms ng fourth beast or fourth kingdom? Okay. Next question. Dahil sinasabi mo na itong 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa Roman Empire, maaari mo bang pangalanan kung sino ang 10 hari na ito? Ang ang 10 hari ay they are governing the 10 kingdoms. So Objection, actually meron moderator. akong okay Wait lang, again, wait lang, wait lang. objection muna. Wait lang. Meron Unahin natin akong yung... mga Wait lang, sister. Nauna kasing mag-object yung kabila at meron ka din naman mamaya ha. So, Brother Jando, anong objection mo, bro? Ang tanong ko, maaari ba niyang pangalanan kung ano itong mga hari na naghari sa Roman Empire? Okay, so maaari ba daw yun yung tanong mo? Sis Hmm. Genevieve, meron ka bang counter-objection doon? Sis Jenny? okay, May sino counter-objection yung ka mga doon? wala Ang wala question akong niya, counter wala naman. So, objection. ganito. Ang question kasi niya ay maaari mo bang pangalanan yung mga 10 kings doon? Ang question na ito, sumasagot ng maaari or hindi ba? So, sis, paano mo sasagutin ito? Yung 20 seconds or yung 10 seconds? Okay. I will answer ng 20 seconds, Sir Rasha. Okay, so ano muna, maaari or hindi? Maaari. Proceed. Okay. Ang mga kingdom ay ang Ostrogoth, Visigoth, Vandal, Suebi, Franks, Burgundians, Lombards, Anglo-Saxon, Heruli, Alemanni. Ang mga kings niya ay merong mga kings na naghahari. So yung sa Ostrogoth ay si Theodoric the Great, si Alaric II ng Visigoth. Next question, 20 At wala seconds. naman ding issue Ne- niyan. Walang Next issue question, yan. sister. Next question. Kailan naghari sa Roman Empire ang Ostrogoths? Kailan? Actually, Mr. Jando, wala akong inalatag ng mga dates. Pero hindi yan, actually, it's not interesting, Mr. Jando, about mga years lang, mga kingdoms. So it's not interesting. Dahil meron man talaga. Kung mag-search ka, merong mga sagot. So, next question. Next question. Objection, moderator. Objection mo na. Proceed, bro. Ang tanong ko kasi, moderators, bahagi to ng presentation niya. Ayan, no? Bahagi na kanya presentation, no? So, at yung Daniel 7:24, bahagi rin na sinagot niya sa akin. Sabi kasi doon is maghahari. So, tanong ko sa kanya, kailan naghari itong mga kahariang ito sa Roman Empire para maklarify niya yung tema niya. Kasi ito yung tema niya eh. Binanggit niya Okay. to kanina eh. Okay. So, again, nag-object ka doon sa previous mo na tanong na kailan ito nangyari. Sister Jenny, meron ka bang counter-objection or hahatol na ako? Um, my comment, Mm-mm. my comment is actually, it's not interesting. Dahil meron namang mga years. So kung isa-isahin natin, hindi naman natin ma-memorize, Mr. Jando, no? So, Okay. pero merong mga sagot yan. So for example, ang Ostrogoth, ang hari ay si Theodoric the Great. Naghari siya ng 493 to Okay. 526. And all the rest, merong Okay na, mga sister. years. So Okay, so go anong punto yun na mo, si Mr. wait lang, Jando? sister, kasi sa objection kasi ayaw kong masyadong humaba kayo dito at nagagamit para sa explanation ba. So ganito yung hatol ko diyan. Actually merong binabanggit si sister kanina na years at para sa akin yan ay tumutukoy sa date bro or time. So tinatanggap ko yun as a valid answer pa din ha. So next question bro. Ginamit mo ang Hobo sa 7 para magbate tayo sa history. Saang history mo mababasa na si King Theodoric the Great ay naghari sa Roman Empire? Nasa Encyclopedia Britannica. Actually, marami, Mr. Jando. Okay. Maraming mga references tayo niyan. Ang kulang mo lang ay mag-explore sa mga references. Dahil marami talaga. Next question. Next Last 1 minute. question.
Maaari mo ba ipakita sa akin na sinasabi mong Britannica na naghari si King Theodoric the Great sa Roman Empire? O hindi? Oh, later sa post ay sa presentation ko mamaya dahil Objection, gusto ko yun moderator. Okay, okay. objection Mr. Jando, that is my Unahin answer. muna, unahin muna natin yung objection sa kabila. May counter objection naman. Hmm. Brother Jando, objection ulit. Ako ay Ulit. humihingi sa kanya ng clarification sa isinagot niya at bahagi ito ng aking katanungan sa presentation niya na Okay. bahagi rin ng kanya tinalakay kanina. Okay, okay. Kaya kailangan ko ng sagot. Okay, so ang question lang naman dito ay maaari bang makita Maaari ba or o hindi? hindi? So ganun lang naman to. Sister Jenny, counter objection mo doon, sis? Or ready ka nang Okay, mamili? objection. Kaya proceed. Sige lang. Wala naman siguro mawala, Mr. Chando, kung bigyan mo ako ng panahon mamaya. Mm-mm. Oo, so ganito. Since ang question naman ay patungkol sa maaari or hindi. Um, pwede kang mamili dito, sis, or sabihin mo lang yung kanina, gamitin lang natin yung 10 seconds natin. Anong gagawin mo, sister? Sabihin mo ba maaari or hindi, or you can say anything sa 10 seconds? What will I do kung sasabihin ko na may maaari? Okay, 20 seconds yan. Explain mo. Okay. Ang Proceed. ang sinabi ko Maaari daw. kanina ay yes, meron niyang mga references. Okay, next question. Pwede mo bang ipakita sa akin ngayon ang reference na sinasabi mo na, no, na naghari si King Theodoric ng Ostrogoth sa Roman Empire? Pwede ba daw? Okay, again, I told you, Mr. Jando, that I will post or present later Objection, sa moderator. rebuttal ko. Okay, Objection, okay, okay. moderator. So, another objection sa negative. Ano yan? Nakapagpahayag na siya kanina at kanyang pagsagot niya. Kaya hindi na ako papayag na muli siya magpahayag sa ganitong oras kasi nauna Okay, yung okay. pahayag niya kanina. Okay, so Sagot na lang siya. Objection, Mr. okay, so Moderator. kung yun yung objection mo, Objection, Mr. dito Moderator. tayo sa counter objection ni Sis Jenny ha. Proceed. You cannot force me, Mr. Jando, kung kailan ako sasagot. And also, do not make your voice somewhat sounds like mocking, Mr. Jando. Okay, so una ay ano natin yung presentation ng ano. So dito naman sa question and answer. So syempre yung nagtatanong he can do all he want dito sa time niya tapos 20 seconds yung pagsagot ng ating tinatanong no. So doon naman sa ano sa um mamaya ang question kasi dito sis is um pwede ba or maaari ba? So yun lang naman yung question dito. Pwede ba or hindi? So you can ano ba, pwede mo naman piliin pero hindi parang talagang ibibigay mo, hindi naman ganoon. Tapos yung sa tone naman ni Brother Jando, sa akin kasi wala pang rules sa mga ganyan na boses. However, kung na-open ka, I can pwede kong sabihan si Brother Jando na um, kung kaya niyang baguhin. However, hindi nakakalabag si Brother Jando doon sa ginagawa niya. So, ganito muna. Unahin natin yung question. Sis, gagamitin mo ba yung 20 seconds mo? Pwede ba daw or hindi? Na ipakita mo or 10 seconds na paliwanag, Ka- sister? Um, di ba sinabi ko kanina kung pwede ba makapag-present? Um, Okay. if if we if you So, allow me to present, then mm. go. So ganito Teka sis. muna, hindi ko Mm. makita pa yung So ah, ganito sis, gusto ko lang platform i-confirm natin. sagot mo. Pwede. Ayan. So, bigyan kita ng time na magpaliwanag, sister. Ituloy mo lang yung sinasabi mo kanina. Proceed, sister. Okay. Okay. I am still searching sa debate na link natin na wala kasi because I cannot present man. Mm-mm.
I cannot present. Okay, so Bakit hindi 7 ko minutes time. hindi ko pa makita yung Okay, 7 minutes time na, sister. So, diyan ay 7 minutes mga na. diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. So, dako tayo sa presentation din ng ating negative. Brother John Doe ng Roman Catholic Church, your time start now. 10 minutes. Time Teka pause muna muna, ako. Mr. Rasha. Times Time pause pause. muna ako. Sige. Time pause muna. May hinanap ako. Wait lang ha. Sige. So, shoutout mo Ah, na mga kapatid. Sis Jenny? Genevieve? hindi ko pa din nakita yung saan man yan. Sorry Ang ha. link natin? Yung link ba na sa debate ba na um, I'm pwede akong ready. Ang para mag-share? Paano ba? Anong yung mag-share ba? Para nawala. ah si, parang Sige na, sige. nasa gitna siya, nasa Para, gitna na color hindi green. ko makita. Dahil Sige. hindi ako makapag-view sa presentation niya, 'di ba? Okay, okay. So, Brother Jando, 10 Ah, minutes. Ah, proceed, bro. Sis, ano mo teka lang, muna, i-discover mo hindi lang. ko. Ah, Dahil lang, nahihirapan siya, ano, tanggalin yung ano niya, presentation sa screen. I am Okay. still Kaya na. looking. Ano? Naghanap ako sa hindi ko makita yung para sa slide ng presentation ba? Okay Ay, na, ready na, moderator. nasa gitna yan, sis, yung share. I think nasa gitna yan. Or hindi ko lang alam. Saan ba? Okay, so para tuloy-tuloy tayo, 10 Okay, minutes, Brother andito na. Jando. Pa-mute mo na, sister, ha. Thank you. So mag-on ka lang pag mag-object. Proceed ka, Brother Jando. Bilang negatibo. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ang sabi sa Daniel 7, maliwanag eh. Ating basahin na Daniel 7:24, no? Daniel 7:24. Actually, ito mga kaibigan, ito na yung interpretation eh, ito na yung kahulugan eh. Sabi kasi sa Biblia kasi, sabi ni Apostol Pedro sa Biblia, walang sino man, ikalawang Pedro 1:20, ang sabi ganito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili ng interpretasyon. So, hindi mo yan pwedeng i-interpret ng sarili-sarili mo. Oh, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Kung babasahin mo sa Bisaya, ganito ba kasabi? Hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Walang sino man ang makakasalaysay ng kahulugan ng alinmang propesiya sa kasulatan sa pamamagitan ng kanyang sariling unawa. Ang ginawa kasi ng SDA, nag-interpret. Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon itong katunggali ko naman ngayon, ganun din. Pilit sumasalaysay. Sinabi na nga ni Pedro walang makakasalaysay. Di wala. Pag may sumalaysay, palpak lahat. Katunayan, ating basahin sa Daniel 7:7. Narito yung ano ito yung prophetic dito, no, yung Daniel 7:7-8. Sabi ganito, Tagalogin, no? Sabi dito, pagkaraan nakita ko ikaapat na halimaw. Ikaapat na halimaw, ininterpret na ito ng anghel. Sabi ng anghel, ang ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Yan ay nasa Daniel 7:23. Ang sabi, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ibig sabihin, yung prophecy, ininterpreta ng anghel. Tapos nang i-interpret, nag-interpret pa kayo uli. Ininterpret na nga ng anghel eh. I-interpretin nyo pa. Di na dapat i-interpret nyo kasi ininterpret na ng anghel. Yung ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Wala siyang ibinigay na pangalan. Ngayon, ating balikan sa 7:8. Sa 7:7 ng Daniel, sabi dito,
Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw, nakakatakot ito, napakalakas. Baka lang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagat ito'y may 10 sungay. Ang prophecy naman, yung kaapat na halimaw may 10 sungay. Ito yung prophecy. Ngayon, ininterpret na to ng anghel. Ang interpretation ng anghel sa ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. No? Wait lang. Wait, moderator, time pause. Moderator, time pause muna. Time stop. Anong meron, bro? Wait lang ha. Hello. Dinig ka, bro. Wait lang. Hello. Okay, merong something wrong nangyari dito. Wait lang ha. Wait lang. Moderator, time pause muna, moderator. Oo. Wala akong marinig. Okay. Eto. Okay, yan. Okay, tingnan ako ha. Ngayon, ininterpretan ng anghel, yung 10 sungay, nangangahulugan yon na 10 hari. Yan, ating basahin yan sa Daniel 7:24. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Ano daw? Ng kahariang ito. Ngayon, ano ang kaharian tutukoy dito? Yung fourth kingdom. Ang ginawa kasi ng mga SDA, ayun kinokopya ng ng COG na ito is ininterpret na yung 10 sungay, meaning niya 10 hari na maghahari sa fourth beast. Sinabi ba doon tig-iisang kaharian nito? Walang binanggit at tig-iisang kaharian nito. Ang 10 hari na ito ay maghahari sa fourth kingdom. Ang ginawa nila, ginigyan ng tig-iisang kaharian. Mali. At saka, kung iisa-isa yung sinasabi nila na 10 divided kingdom, walang ni isa man doon ang naghari sa Roman Empire. Alam nyo ba, sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, kaya nga imperyo imperyo, empire. Ang naghari sa Roman Empire, ay dami. Dami. Kung titingnan natin sa aking mga referensya dito, ito hindi na lang ako doon sa Cagayan de Oro nung ako nagpunta. Sa debate ko kay Jerry Laig, ay ang dami. Oh, pakita ko sa inyo Ano? Ang dami ng naghari. Sabi sa Bible, 10, ika-11 little horn. Dito ay ang dami, Ang daming namuno at hindi mga hari ito. Sabi ng ulan ng anghel, ang 10 sungay, 10 hari. Hindi mga hari ito Mga emperador. Ang dami, Ang dami ng mga emperador, Yan. Ang dami. Dami ng emperador Lagpas pa sa 11 ito dami talaga ng emperador dami talaga. Dito pa natapos. Nakailang pahina ako. Kaya hindi totoo na Roman Empire na tinutukoy niyan. Bakit? Sabi ng anghel kay Daniel, yung kaapat na halimaw ay kaapat na kaharian. Doon maghahari ang 10 hari ng kahariang iyon. Ibig sabihin, kung ano man itong fourth kingdom na ito, meron siyang 11 hari. Hindi to Roman Empire. Bakit? Hindi naman hari ang namumuno sa Roman Empire kundi mga emperador. How about Roma, the Kingdom of Rome? Sa Kingdom of Rome naman, hindi 10 ang nagahari, 7 lang. Saan mo kukunin yung 3 para maging 10? May little horn pa. Kaya hindi ito Kingdom of Rome. Hindi rin siya Roman Empire. Sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, hindi mga hari. Iyang sabi ng Daniel 7:24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari, hindi 10 emperador.
Ha? Yan, mali talaga interpretasyon ng mga, sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon, ano pa sabi doon sa 7:24? Sa 7:24, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna. Ang tatlong hari at tatlong hari ang kanyang pababagsakin. Sabi dito, paglitaw ni Little Horn, tatlong hari ang kanyang pababagsakin. At based naman dito sa paliwanag ni Ma'am Genevieve, ang pababagsakin daw, Herolai, Vandals, Ostrogoths. Ang tanong, kailan naghari ang Vandals sa Roman Empire? Last 1 minute. Wala. Kailan naghari ang Herolai sa Roman Empire? Wala. Ang Ostrogoths, wala rin. Ha? At kailan binagsak ni Papa C itong tatlong ito? May reference ba na pinabagsak ang tatlong ito ng Papa C? Ba wala. Actually, in history, hindi nakikialam ang Papa C dyan. Ang nagpabagsak sa Ostrogoths ay yung Byzantine Empire. Ang nagpabagsak naman sa Vandals, yung Lombards. Ang nagpabagsak naman sa Herolai, yung Ostrogoths. Walang papasid dun eh. Itong mga pinagsasabi nito ni Ma'am Genevieve, ito ay pangungopia lang sa turo ng SDA. Naunang SDA dito sa turo na ito, kinopia lang naman nila eh. Hindi papasi. Oh, hindi papasi kasi never pinakialaman ng papasi ang Herolai Vanas Time. Ostrogoths. Hmm. Okay, so diyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Sister Genevieve, ah yung boses nyo, sister. Okay, hello. Okay, proceed, sister. 7 minutes. Okay, question. Kung hindi Roma ang Fourth Kingdom, ano ang Fourth Kingdom? Fourth Beast. Okay. Hindi ko sasagutin ang tanong na yan. Sabi na nga ni Apostol Pedro, walang makakasalaysay. Kaya hindi ako magsasalaysay kasi lalabagin ko si Pedro pag magsasalaysay ako. Next question. Next question. So does it mean na nilabag mo si Apostol Pedro nung nagsalita ka sa debate mo na si Antiochus Epiphanes? Actually, hindi. Kasi ako'y pinilit lang ni Brisi Balansag na magtindig. Di ba sabi ng mga kasama niyo si Antiochus, yun Time na lang post mo na, tindigan time post, mo. madali lang ha. Time post mo na Time dahil stop? mag-charge. Sige, Mag, sige, sister. mag-charge mo na. Pang-araw man tong akong charger. Okay, Tapos mga muna kapatid. ha. Oo, Ayusin ko so, muna speaker. Ayusin ko muna speaker. Wait lang. okay, so habang naghihintay Ah, mga kapatid sa ating mga speaker, shoutout muna sa ating nasa live, kay Judah, kay Marilyn, Maricel Moncada ng JW, kay Yam Montejo, ayan, kay Reggie de la Cruz, at kay Darling, kay Grace Barrios, ayan, shoutout. At dyan din sa ating nasa ibang streaming ngayon, sila Brother Jando, kay Brother Jando sa YouTube nila, Ready na ako. tsaka kay Brother Yesuma. Sister, okay ka na? okay, dahil pinilit ka lang, Proceed. does it mean na wala kang paninindigan, Mr. Chando? Napilit ka Yes. lang? Yes, wala talaga ako paninindigan doon. Ako'y pinilit lang na yun ang tindigan ko para mayroon siyang maibangga sa akin at mapokus sa akin yung kanyang bangga at hindi sa tema niya. Kaya nga, walang lumalaban na hindi comparative eh. Oh, next question. Next question. Okay. Nang tinawag ni Nabucodonosor ang mga Chaldeans at mga wise men ng Babylonia, hindi sila nakapag-interpret sa dream ni Nabucodonosor. Does it mean na pariho kayo Objection, ngayon, moderator. ang Katolik? Okay, objection, negative. Wala akong binabanggit about Dream of Nabucodonosor. Ang topic natin hindi Objection, Daniel. moderator. Okay. So dito muna tayo kay Brother Jando. Hmm. Hindi mo nabanggit yan, bro.
Hindi ako nag-topic about the dream of Nebuchadnezzar kasi hindi naman Daniel 2 ang tema natin. Daniel 7. Okay. Okay, okay. So, meron Okay, tayong meron tayong counter ano, objection, Mr. oo. Russia. Hindi ako Oo. din nagsalita ng Daniel 2. Ang ginamit ko dahil you are escaping, playing safe ka na hindi ninyo kayang i-interpret. That is what I am referring to, the similarity in the situation of Catholic Okay, now okay. to the wise men of Babylon cannot Okay, okay, who okay. did not make an Okay. interpretation. Okay, so nagtatanong ka dahil doon sa unang premise mo na patungkol sa stand ng negative na yung same nga doon. Ito follow-up question naman to at papayagan ko ito muna sa ngayon. However, depende naman ngayon kay Jando. May 10 seconds tayo. Pwede mong gamitin, Brother Jando. Sige. Proceed, bro. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi sa Daniel to, sabi nila mangyari yun at the end of the world. Kung saan 10 ang tatamaan ng bato. Bakit yung dinagdag ang Herolay, Vandas at Ostrogoth sa 10? Next question. Natanggal na pala. Objection. Objection. Objection, Ano? sister. Anong objection? Sister Bakit Jenny? mag-defense Sige. siya ng argument niya na hindi man sila kayang mag-interpret? Hindi sila mag-interpret, so dapat hindi kayo magbigay ng inyong interpretation, Mr. Jando. Okay, 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 No, okay. no, no, no. Okay, okay. Do Wait not lang. give me an interpretation which you yourselves are Okay, trying sister, to wait escape. lang. Wait lang, sister. So, pag mag-objection tayo sa moderator kayo makipag-usap, ha? So, ang naintindihan ko lang sa objection mo, sister, gusto ko lang i-confirm sa'yo na dapat yung negative hindi magbigay ng interpretation dahil wala silang stand, parang ganon. Yeah. Okay. Dapat So, tindigan nila okay na na. wala silang interpretation. Okay. Bakit gagamit sila ng mga Okay na, sister. history Okay to na, Counter. sister. counter us? Okay na, sister, para hindi tayo tumagal ha sa objection. Counter. Dito tayo sa counter objection. Mabilisan lang, bro. Diyan, Okay, bro. hindi ako nag-interpret moderator. Sinabi ko lang na hindi siya magkapareho kasi 10 ang Okay. tinamaan ng bato. Okay. So ganito, sa question na yan kasi, unang-una gumamit kasi si Brother Jando dyan ng 10 seconds so he can say anything naman kahit pa mali. Alam kong mali para yan sa'yo, Sister Genevieve, kaya nga nagde-debate kayo at irabat mo na lang mamaya. Pero sa ganun na sagot, either that is true or not. Next question yan, Sis Genevieve. Actually, no. Show. Actually, this is not interesting, Mr. Jando. Bakit? You are kanang going in and going out. Aatake ka na wala kayong Question, sis. posisyon. Pero pag magsagot ka, is gamitin mo yung history. So, can you align your stand, your arguments ngayon, Mr. Jando? Can you? Yes, I am aligning my arguments and I am not going out of the topic. I maintain in Daniel 7, but you are running to Daniel 2. So I'm not accepting it. Next question. Next question. Mr. Jando, alam mo ba na ang Daniel 2 at Daniel 7 ay magkapareho? Hindi. Hindi. Kasi sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Sa Daniel 2, kompleto. Next question. Next question. Ang beast ba at ang kingdom ay hindi magkapareho, Mr. Jando? Sa Daniel 7, magkapareho. Yes or no? No! Hindi pareho. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3, hindi ba? Pinabagsak ni Little Horn. Pero sa Daniel 2, kompleto ng tinamaan ng bato. Saan nyo kinuha yung 3? O, next question. Next question. Ano ang 3 na yung na-pluck up? Yung 3 na pluck up, sabi nga ni Pedro, wag nyo isalaysay ang anumang kahulugan sa mga propesiya. Hindi ako magsasabi. Ang sa akin lang, tutol ako na yan ng Vandas, Herolite, Ostrogoths. Bakit? Never naman sila pinabagsak ni Papa C. Next question. Next question. Nakakatawa, Mr. Jando, no? Objection, moderator. Nakakatawa kasi dahil... Objection, wait lang. No, Unahin natin. no, Wait lang, sis. Teka Ha? muna.
So Mag mag-object mag ano, muna, sis, wait lang. Dito kasi wag muna tayong ano iba. Bali tanong sagot lang muna ha. Sis, Brother Jando, objection muna, bro. Moderator, no side comment. Magtanong mo lang Okay, okay. siya. During cross-examination should be Okay. direct question. Okay, actually sa akin hindi pa gusto kong ituloy muna ni Sis Genevieve para makita ko yung side comment doon. Pero Sis Genevieve, may counter objection ka before ako magpatuloy? nakakatawa mag ano lang sa muna, no? Um, let's be honest here. Ay sis, ganito sis. Let's be Ganito. honest here, Mr. Jando. Wait lang Base sis. tayo sa Job 7. Wait lang Does sis, it wait lang mean sis. na nag-escape kayo sa Sis Job Jenny. 7? So yan, maganda tanong yan. Ganito. Wag nating gamitin itong objection para magpaliwanag ba. Gusto ko lang doon lang sa nasa saad sa rules. Now, nagtatanong ka na naman bago Sis Genevieve. Gusto ko lang pakiulit nga Sis Genevieve yung tanong mo. Sis Jenny. Dahil we are standing, Ay, may okay. ito ang premise. Sinabi sa Jobs 8:8, no, na we will read the history. Now, if we are not going to interpret it base sa history, does it mean that you are escaping Job 8:8? Sagot? Okay, I am not escaping Job 8:8. Katunayan, wala namang sinasabi sa history na pinabagsak ni Papa C ang Herolay, Vandas at Ostrogoths. Next question. Next question. That is your private interpretation, Mr. Jando. Objection, moderator. Objection. Proceed. Negative. Binalik ko lang yung Oh, wait. sinabi mo kanina na hindi Wait, tayo sister. magbigay ng private Objection. interpretation. Wait lang, sister. Wait lang, sister, ha? So, may counter objection naman dito. Gusto ko lang magtuloy-tuloy kayo sa question and answer, ha? Brother Jando, ano objection Sana, mo? moderator, during cross-examination should be direct question, no side comment. Okay. So, ang side comment dun yung pagkatapos kasi ni Brother Jando sumagot, parang meron kang sis comment ba doon sa ano. So, mamaya na lang sis kasi magpe-present ka din naman sa rebuttal. So, sis, meron ka bang counter objection dun or tuloy ka na sa pagtanong? Counter objection. Proceed. How are we going to um extract or understand the meaning that we are trying to understand kung wala kayong posisyon? Okay. Okay. Okay, This so is not interesting actually. We will end if there is no stand of Catholic. okay, so merong ano dito. Nagbibigay ng condition si Sister Genevieve na mag-e-end daw pag ganyan pa din yung isa-stand ng kabilang panig na wala ka daw isa-stand. Brother Jando, yung reaction mo na doon. Ang Tapos, reaction ko dito, moderator, hindi comparative debate ito. Hindi ito comparative na kailangan niya ikumpara yung stand niya sa stand ko. Dito Objection, Mr. comparative. Moderator. Ako okay, ay We have neg... no, okay, excuse me, we have no agreement kung comparative or hindi. Kung talagang kung talagang you are in the so, truth, you have to so, be transparent. Bakit so, ganyan gani, ang ugali so, ninyo? so, so ganito, Dapat sister. kayong pagalitan. Mm. Pagalitan talaga kayo. So, ganito, Dahil sister, ganito, this is sister. not a Wait lang, child sister. argument. Mm-mm. Not a childish argument. So ganito sister, I think hindi din Let magbabago si your yes brother. be yes Oo. and no be no. Oo, ganito sister. Since nadinig mo naman yung stand ni Brother Jando at talagang doon pa din si Brother Jando na we have wala daw silang Yes, oo. parang So we will end this one. I will not proceed okay, thank kung you. wala siyang titindigan. Dahil that is yes, no, that is coming from evil, Mr. Jando. Pagalitan talaga kayo ng Okay. Jerusalem Church of God. We will Okay, end this so one. thank you, sister. So, ganito mga kapatid, before ko kayo bitawan mga kapatid, gusto ko lang opisyal na sasabihin na ang sinabi ni Sis Genevieve na i-end daw niya yung isang debate dahil doon sa isang kondisyon na gusto niyang mangyari. At nasa inyo mga audience ang hatol sa inyo. At gusto ko lang i-end ito na maganda sa moderator's part. Maraming salamat mga kapatid. Siguro mag-uusap sila sa next time. Baka meron pang second nito. Sis Genevieve, maraming salamat. Brother Jando, punto por punto. And Admin Rasha, officially na ma-end yung ating debate. Maraming salamat and we're out.